Ito na yung pinakahintay ng mga nagre-request na ma-test drive si Motorstar Easy Ride 150N after na ikabit yung modified torque drive na galing kay GY6 Hack. At bago ang lahat ay isang paalala mulit sa ating lahat sa dinami-dami ng naaksidente. Doble ingat lamang po mga sirs at mga ma'am at mga paps, mga katratel. At wag ding kalimutan, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, ay wag kalimutan na dagdagan ng panalangin. Ika nga sa Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything, sa salat ng bagay, but in everything by prayer and supplication and with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So ride safe always mga sirs, mga madams at mga paps. Nararapat din lang siguro na magpasalamat din tayo, kaya shout out sa lahat ng mga viewers and supporters, sa mga nag-likes, sa mga hindi pa nakapag-subscribe niyan, baka naman paki-subscribe lamang po, suportan na rin po sa ating channel. At salamat even sa mga bashers at mga nagkriticize. Salamat kasi dahil sa inyo, mga paps, mga sirs, ay nakikita yung mali, no? Hindi po ako expert sa pag-i-edit ng video, at ito'y ginagawa ko lamang para mabigyan ng informasyon yung mga merong Easy Ride 150N, lalong-lalo yung mga nakatira sa mga bulubundukin or particularly mga taga Baguio, taga Tagaytay, no? Yung mga maraming akyatan ng mga kalsada. So hindi po natin ina-advertise si Motorstar. So nasa inyo po kung kayo po'y bibili, pero sa mga bibili ay hopefully ang vlog na ito ay makapagbibigay po sa inyo ng tamang impormasyon. At kung ganun din sa mga mayroon ng Easy Ride 150N, nawa makatulong din ako kung paano mapaganda yung performance ni Easy Ride 150N. At tuloy natin ang ating shoutout. Salamat sa lahat ng viewers and supporters. At shoutout kay Nitro Speed Moto. Salamat sir sa panonood at suporta. Shoutout din kay Pastor Man. Okay, isa pong pastor ito, at ang kanyang vlog po ay patungkol po sa electric bike. At kung gusto niyo pong magkaroon din ng pagkaunawa or ano yung mga kagandahan ng e-bike, ay maaari nyong panoorin din ang vlog ni Pastor Man. So thank you Pastor sa iyong panunod. God bless and ride safe always. Ganon din, shout out kay Brother Mile from Cebu. Salamat sir sa panonood. Okay, ride safe always po. At God bless you always. Salamat po sa panonood sa ating vlog. Nawa ay nakapagbibigay po ako ng tamang informasyon at honest review po sa inyo lahat. Okay, so balikan natin ang tawag natin ang naging problema ni Easy Ride 150N. Aywan ko lang kung ako lang, kasi taga Baguio ako, matatarik ang kalsada rito, at ramdam ko nung una ay nag-slide yung kanyang clutch, at hanggang pinabutasan ko yung kanyang clutch bell, pinakalkal ko yung pulley, okay naman, gumanda naman ng konti. Nagpalit ako ng bola na mas magaan, at lumakas naman sa arangkada, pero grabe, lumakas naman sa kain ng gasolina. Yun ang disadvantage kasi pag gumagamit ng mga lighter na mga flyballs, lalakas sa arangkada at sa akyatan, pero lalakas naman siya sa paglamon ng gasolina. Yun ang disadvantage noon. Okay, yung mas mabigat naman ay mayroon siyang dulo, mayroon siyang top speed, pero nabibitin naman sa akyatan. So kailangan kasi rito sa Baguio, yung sa amin, yung ma-traffic ka, bigla kang aangat, bigla kang aakyat na mula sa full stop. Medyo kailangan talaga rito ng masarap or magandang arangkada.
Okay, so ang remedyo, palitan mo ng clutch spring na lower RPM at palitan mo ng center spring na high RPM. Okay, lalakas din sa arangkada niya pero malakas sa gasolina. Okay, so nasubukan ko na lahat. At ngayon, itong test drive natin na ito, ang nakaset up ngayon ay yung modified torque drive galing kay GY6 Hack at yung 1,500 RPM na center spring. Yung flyball niya, ang stock ay 14 grams pero itong particular na video na ito, ang nakalagay ay combination ng 15 grams and 14 grams. At napakalkal ko na rin yung pulley nito at ang aking clutch bell ay stock clutch bell siya pero may butas sa perimeter niya. Okay? So, ito yan. Okay, ito yung modified torque drive na nakuha ko kay GY6 Hack. Again, marami namang marurunong at magagaling na tawag natin mag-modify ng torque drive sa amin dito sa Baguio. Marami rin. Kaso doon lamang ako kay GY6 Hack bumili dahil napansin ko kasi marami siyang minomodify na mga Easy Ride, yung RS at saka yung Easy Ride 150N. So sabi ko, mas maganda siguro kay GY6 Hack kasi nga nasanay na siya sa Motorstar na minomodify. Okay? So nasa inyo kung gusto niyo mag-order sa kanya, pwede niyo i-chat sa kanyang page sa GY6 Hack Scooter Parts or pwede naman siguro magtanong kayo sa mga marunong na may machine shop na marunong mag-modify ng torque drive. Okay? So ang kasama sa aking binili kay GY6 ay yung drive face, yung torque drive lock nut, yung magic washer, saka yung 1.5 RPM center spring, saka modified torque drive. As to the price naman, ay less than 3,000 naman lahat yan. Okay, mas mura, depende sa location mo sa kanya, kaya pwede kayong mag-chat sa kanya kung kayo ay na-encourage sa kanyang modified torque drive. Okay? So, ito yung itsura ng torque drive ng Easy Ride 150N. Yung stock torque drive niya, makikita natin dito sa bandang bandang kaliwa, no? Makita nyo nakalubog yung belt niya. Okay? Yung clutch belt niya o yung belt niya ay nakalubog, no? At nung nilagyan ko ng GY6 or ni modified torque drive ni GY6 Hack, okay? Mapansin nyo na umangat na yung kanyang belt. So nagkaroon na siya ng tawag natin ng low gear. Kasi ang naging problema talaga nung stock torque drive ko kay Easy Ride 150N ay hindi siya nakakaarangkada lalo sa akyatan, lalo pag may karga ako, may OBR ako at paakyat kami, galing kami sa full stop, talagang iiyak yung makina. So dahil para kang tawag natin para kang nag-i-start sa second gear or third gear kung ikukumpara natin sa manual. Okay? So yun ang itsura niyan. Okay, at titingnan natin kung ano ang naging takbo nito ngayong nalagyan ko na ng modified torque drive. Ayan. So, ito ang maganda ngayon kay Easy Ride nung nalagyan ko ng torque drive. Hindi na siya, tawag natin, mas magaan na yung aking piga ng aking throttle. So, hindi ko na siya masyadong dinidiin. Okay? Kung nagpapatakbo ako, saka nanibago ako kasi bigla siyang umaarangkada. Yan, nanibago ko na umaarangkada siya dahil dati iiyak muna yung makina bago ito aabante. So medyo mas maganda ngayon yung kanyang takbo, mas naging pino yung kanyang makina at hindi na siya yung parang as in maingay na umiiyak bago ito umarangkada. Okay, so itong kagandahan niya, pansinin niyo yung kanyang RPM, mababa na yung kanyang RPM. Although medyo slightly na pababa ako sa lugar na ito, no? Slight na pababa ako. So medyo dahan-dahan lang. By the way, itong action cam ko kasi wide angle ito kaya parang napakalayo yung nasa harapan ko pero sa actual niyan napakalapit niyan. Okay? Yung napakalamit ng metro lang 'yan. Yun ang kaibahan kapag gumagamit ka ng wide angle na camera or action camera, parang napakalayo yung sa harapan mo pero malapit lamang yon. Unlike pag gumagamit ka ng medyo meron siyang macro lens or meron siyang narrow lens, yon ay tawag natin malapit tignan. Okay?
So ito, nasa patag ako. Pansinin nyo yung RPM ko, no? Again, ito lang problema kay Easy Ride din. Medyo matagtag yung unahan, even sa likod. So ang ginagawa ng iba, nagpapalit sila ng mga aftermarket na mga shock para mas malambot. Okay? So subukan ko later on pag merong budget, palitan ko rin yung aking mga shock. Okay? So ito, nasa patag at relax na lang yung pagpihit ko ng throttle dito. Yun ang kagandahan nung nagkaroon na ako ng modified na torque drive. Okay, kaya ako siya nilagyan ng 15 grams para mayroon pa rin siyang dulo, no? Okay, so ito, pansinin nyo, mabilis siyang mag-accelerate. Ayan, hindi kasi ako pwedeng mag-aabot ng 80-90 rito kasi malapitan lang yung mga straight na kalsada rito sa amin at malapitan yung mga kurbada. Okay, so dito, malapit tayo sa Bukaucan Road. Yung Bukaucan Road, sa mga hindi nakakalam, ito yung kalsada namin dito, papunta ng Trinidad dito, na more or less 1 kilometer ang haba nito, na ang range ng kanyang akyatan ay nagre-range yan ng from 20 to 30, more than 30 degrees ang kanyang inclination. Mayroong portion din na mga 10 to 15 degrees. Okay, so dito, walang masyadong bilo, pero pansinin nyo, ilang segundo lang. Yan, dati rito, ang aking top speed dito ay nasa 52, 53 lang ang aking top speed sa area na ito. Kahit anong gawin kong piga, nung wala pa akong modified torque drive, okay, hindi ako makakaabot ng more than 54 hanggang 53, 54 lamang yung aking tawag natin top speed dito sa lugar nito. Okay, so tingnan nyo, abot na ako 56, 57, yan, 57, nakapiga ako dyan ng throttle, yan, so 58, yan, okay, so umabot ako ng 58, yan. So dati hanggang pinakamabilis, pinaka top speed ko na rito nasa 53, hirap ako mag 54 dito. Yun ang kahiba nung nilagyan ko si modified torque drive, medyo gumanda yung kanyang takbo sa akyatan. Napaka mahalaga kasi ito, lalong-lalo kapag may OBR ka at lalong-lalo pag nagbibiyahe ka sa mga akyating lugar. Well, sa stock naman ni Easy Ride 150N, walang problema kapag sa patag-patag lang at wala rin siyang problema sa akyatan provided nakabilo ka. Okay, pero kapag yung may OBR ka tapos bigla kang nahinto sa akyatan, mararamdaman mo talagang iiyak yung kanyang makina. So now, medyo gumanda na yung takbo ni Easy Ride nung nalagyan ko ng modified torque drive at hindi na siya umiiyak, okay, yung kanyang makina. So ang next na ilalagay ko rito ay yung GVT na NMAX clutch, o kaya maghanap ako ng mga ibang kung anong pinakamaganda na clutch nito para mas maganda pa siguro. Titignan ko kung may pagbabago sa kanyang takbo din. By the way, ang modified torque drive, hindi ito magdadagdag ng power sa makina ng motor kasi fix na yan eh. Kung 150cc ang kanyang displacement, yun na yun. Hindi na yun magbabago. Kung gusto mong dagdagan yung kanyang power, di iparibor mo na lang ng mas malaki. Okay? So hanggang dito na lang. Once again, salamat sa panonood. Good day and God bless you all.